Mga kaprinting, sa video na to, ituturo ko yung pagre-refill ng pigment ink. Pigment ink na agad yung gagamitin ko sa Epson L3310 ko. Panoodin nyo yung video hanggang dulo. Yan, welcome sa inyo mga kaprinting. Ito na yung part 2. Lalagyan ko na ng pigment ink yung aking bagong Epson L3310. Ito yung upgrade version ng Epson L3210. Dumating na yung ating order mula sa Kuyi Coop Supplier. So, i-unbox na natin yung Kuyi, no, para mas sigurado, safe. Doon po tayo umorder, no. Ilalagay ko na lang yung tag product sa baba or yung kanilang shop link sa Shopee diyan sa video description or sa comment section. Unbox muna natin. Between Kuyi and Hansol, no, nag-Hansol na ako. Marami namang good feedback sa Hansol. Pero eto na yung nakasanayan ko, Kuyi Pigment. Maganda sana kung ibote na nila to ng 003 para hindi na sinasalin sa bote ng 003 na ink. Kasi yung tip nito ay parang ordinaryo lang, no, yung mga pang L121 lang. Kasi pagka 003, hindi ka magkakamali ng kulay at hindi rin mag-i-spill yung ink. Pero ito yung aking disclaimer, no. Pag gumamit kayo ng third party ink tulad nitong Kuyi Pigment or Hansol Pigment or Inkrite Pigment, maaaring ma-void yung warranty ng inyong printer. So itong gagawin ko na to, void na yung warranty ng aking printer kasi ginamitan ko na agad siya ng pigment. Ito ang advantage kasi kaya pigment na agad, hassle yung mag-convert. Tsaka 100% hindi mo maaalis yung residue ng lumang ink. Ito, recommended ko lang to sa mga talagang seryoso na mag printing business, no, kahit pang bahay lang. Pero kung gagamitin nyo lang personal use lang, mas stick na tayo dun sa original ink para meron pa rin tayong warranty. Saka kung ayaw na magkalikot ng ating printer, ayaw nating mag-DIY, syempre doon na tayo sa merong warranty. Ito na, iba na yung packaging ng... Dito lang ako nalilito sa bagong packaging ng So, ayan na yung ating ink. So, ilalagay na natin dito sa ating bagong printer. Ito yung ating bagong printer, Epson L3310. Yan, nilagyan ko lang ng plastic. Natin. Yan, iangat lang. Then, dito yung kanyang... Dati kasi hindi mo niyaangat yung scanner, no? Naka-extend tulad nitong L3210. Yan, naka-extend. Ganun lang, no? So, ngayon, kailangan iangat mo yung buong scanner. Yan So, yan nga, dahil nga ang ating gagamitin ink ay hindi na original, Kuyi Pigment na yung gagamitin natin. Para sa mga bago, bakit gagamitan ng Kuyi Pigment? Ito yung original ink, dye ink yan kasi. Yan, 003. Medyo may kamahalan to. Ngayon, bakit Kuyi Pigment? Ito para sa mga bago. Yan, kaya Kuyi Pigment kasi mas matibay siya sa kupas. Pwede siya sa mga pigment sticker, no, yung pwedeng gamitin sa outdoor kahit papaano sa mga, lalo na yung mga logo ng mga vlogger, no, yung mga creators, yung mga sa motor. Pero hindi ko rin siya masyadong re-recommend sa kotse, sa windshield kasi iba yung init ng windshield kumpara sa mga flarings ng motor. So, isali na natin, no, black muna. So, itong takip ng 003 nilagay natin dito. Yan. Gagawin natin siyang parang embudo. Pero pwede nyong isalin sa bote ng 003. So, ito yung ating ink. So, black muna.
people who say that they won't when they will. I could use some motivation, but I know how I feel. Faster than you like, it's over and that's the end. Yeah. Faster than you like, it's over and that's the end. It's over and that's the end. Oh, I want to find my. Yan, dito sa last, sinaling ko na sa bote ng 003. Yan, pwedeng ganyan na lang yung gawin ninyo, no? Para hindi na parang imbudo. Maganda kung meron kayong empty bottle ng 003. Oh, oh, oh. Find my way to. Yan, tapos ng refilan ng ink. Then, yan, balik na natin. Power na lang natin. Bit natin yung plug. Turn on. Yan. Then, nakita nyo dito umilaw yung ink button. Pag umilaw tong ink indicator, press lang tong ink button ng matagal, no? Ilong press. Yan. Tapos bitawan. Mag-charging na yan ng ink. Kumbaga, yung ink ay aakyat na sa hose, papunta dun sa damper, no? Parang tank din yung damper dun sa loob ng printer. Yan. Oh, oh, oh. Find my way to you. Yeah. Oh, I want to find my way to you. You, my love. There's so many people who say that they won't when they will. I could use some motivation, but I know how I feel. Faster than you like, it's over and that's the end. So, kung makikita nyo dito, steady na yung ilaw ng power button. So, ibig sabihin, pwede na siyang gamitin. Ngayon, magte-test print tayo ng photo. Yan, ito pala yung tinatanong ng ibang subscriber na nagbi-blinking daw yung power button. So, ito normal lang yan, parang nag-ano lang siya, parang naka-idle. Nag-steady siya ng mga ilang wala pang 1 minuto tapos nagbi-blinking pero naka-ready yan. Normal operation niya, no? Compare kasi dati sa L3210, nakailaw lang yan ng green, naka-steady. Ngayon, i-install muna pala natin yung driver nito sa computer. Yan mga ka-printing, i-search natin yung Epson L3310 driver. Click natin yan. Then, hanapin natin yung driver.
Choose OS, naka Windows 11 ako. Go. Then, yan, drivers. Download natin tong printer driver for Windows 64-bit. Depende yan sa operating system na kung ano yung ginagamit ninyo. Click agree, download. Yung driver na yon for printer lang. Then yung scanner naman yung susunod. Agree. Then download. Then itong mga ibang yan tulad ng Epson Photo Plus for Windows, no? Pag magpiprint ka ng photos, no? Maganda din yan, no? Parang easy photo print. Pero may naka-install na sa computer ko. Pwede rin tong install to. Parang wala pa ako nito. Wala naman, no? Learn more lang yung nakalagay dito. Wala. Walang i-download yan. Yan. Tsaka na lang to, no? Pag mag-upgrade ng firmware. Huwag nyo munang i-install to, no? Hanggat wala namang kakaiba, no? Hindi naman nagloloko yung printer. Ngayon, punta na tayo dito sa download. Yan. Hindi pa nakakabit yung USB, no? Mga ka-printing. Yan. So, yung ano muna, yung printer driver. Double-click natin yan. Then, yes. Yan. Pwedeng i-default printer natin. Okay natin. Okay. Then, agree. Okay. Yan. Hindi pa nakakabit yung USB cable sa likod. Yan, ikakabit ko, no, yung USB. Yan, ikakabit ko yung USB cable sa likod. Yan. Nakakabit na. Kinabit ko na yung cable. Yan. Detected na. Yan, antayin lang. Yan. Yan, pagka printer driver installation and port configuration were complete successfully, okay na yon. Yan, pwede na tayong mag-test print. So, may naka-ready na ako ditong picture. Print ko na. Yan, L3310. Page setup. Kaya lang naka-pigment ako, no? Magbabago lang ako dito sa ayan, naka-RGB 2.2 slider. Dagdag ako dito ng 4. Dagdag ako dito ng 8. 4. Brightness. Siguro, negative 2. Depende yan, okay ko lang. Then, okay. Teka. A4, naka-plain lang eh. Ilagay natin ay premium glossy. Tapos standard lang. Mas gusto ko yung matte. Tapos ang gagamitin ko ay RC satin. Tapos naka-standard lang since bago yung head ay magtitipid tayo sa ink. Pero quality pa yan kasi bago pa yung head eh. Yan. So, dito na tayo mga ka-printing, no? Ayan, RC satin yung gamit natin. Yung kulay red ng packaging. Yan, ganyan na. Iba kasi yung dati, no? So, yung dati ganito lang.
Yan, simple lang. Tapos yung ngayon, ganito na. Yan. Lagay natin dito. Yan, dapat lapat na lapat yan, no? Yan, ito, lapat. Walang space. Yan. So, subukan lang natin yung output. To, normal lang to mga ka-printing. Normal lang niya siya na umiilaw. Hindi siya kaparehas ng L3210. Click ko na yung print. Yan. Yan, printing na. Yan, normal lang oh. Normal lang yung nagbi-blinking, no? Mag-i-steady siya ng ilaw, then mga wala pang 1 minute ata, magbi-blinking siya. Pero normal lang yun. Dati ito nabubuksan, no? Ngayon hindi na. Hindi mo na masisilip. Dati masisilip mo eh. Dito, masisilip mo. Ngayon, hindi na na-open to. Yan, lagay lang natin dito. Yan, ang ganda ng kulay oh. Hanapan natin ng shark teeth, no? Wala naman. Yan, ang ganda ng kulay. Yan. So, yan po mga ka-printings. Susunod na video naman, itry natin na i-bypass sa L382 driver kung kaya niyang makapag-print ng borderless na A4.